matapos talunin nito Kamimori sina Toado at ang Bird Witcher. Bumalik siya kina Seras at Nyaki. Si Seras, na agad na nag-alala nang makarinig ng kaluskos sa damuhan, ay nakahina ng maluwag nang makita na si Mimori lang pala yon, bagaman namutla siya nang mapansin ang dugo sa kanyang katawan. Agad siyang nagtanong kung sugatan ito, ngunit kalmado siyang sinagot ni Mimori na hindi kanya ang dugo kundi sa mga kalaban na kanyang pinaslang. Ipinaliwanag din niya na ang tanging natalo niya ay ang dalawang kasamahan ng Sword of Courage na humahabol kay Nyaki. Nabigla si Nyaki, hindi makapaniwala na nagawa niyang talunin kahit ang mga yon, dahil bukod kina Lewin at Satsuki, malalakas ang lahat ng miyembro ng Sword. Sa kanyang pagkalito, naitanong niya kung sino ba talaga si Mimori. Noon lamang napagtanto ni Mimori na hindi pa niya naipapakilala ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama. Ipinakilala niya sina Seras, Pigimaru ang slime, at si Slee ang kabayong halimaw. Napaiyak si Nyaki at yumuko ng malalim, taos pusong nagpapasalamat at humihingi ng tawad dahil nadamay ang lahat sa kanyang problema. Iginiit niya na hindi siya maaaring sumama sa kanila dahil bilang banal na hayop, tiyak na patuloy siyang hahabulin ng Sword of Courage at magiging dahilan lamang ng higit pang kapahamakan. Mariing tinutulan iyon ni Mimori. Sinabi niyang hindi na niya kailangang tumakbo pa dahil ang tinatawag na pinakamalakas ng sangkatauhan na siyang pinagkakatiwalaan ng Sword ay patay na at siya mismo ang pumatay rito. Napatigil si Nyaki sa rebelasyong iyon. Dagdag pa niya, nakikita niyang may pag-aatubili si Nyaki, tila nahahabag pa sa Sword, ngunit hindi siya gaya nito, hindi niya kayang palampasin ang mga naglipol sa Speed Clan. Inatasan niyang bantayan ni Seras si Nyaki habang siya'y aalis upang hanapin ang 7 natitirang miyembro ng Sword. Sumakay siya kay Slee at naglakad na may mabigat na isip, nagbabalik tanaw sa kalupitan ng mga kalaban. Hindi niya sila pagbibigyan ng patas na laban, bagkus ay sisiguraduhin niyang dahan-dahan at masakit ang kanilang magiging wakas. Samantala, sa kuta ng Sword of Courage, nag-uumpisa ng mangamba ang mga kasamahan dahil hindi pa bumabalik sina Toado. Nag-isip si Karo na baka nakatakas na si Nyaki ng mas malayo kaysa inaasahan, samantalang nagsisi si Lewin na hindi pa niya ito masyadong napinsala. Si Satsuki ay nagpaalala na dapat sana ay binulag nila si Nyaki para hindi ito makatakas. Nalungkot si Lewin sa tinatawag niyang pagtaksil ng kanilang tinulungan, ngunit si Miana ay pinakalma siya, pinaalala ang sinabi niya noon matapos nilang lipulin ang Speed Tribe na hindi dapat pumatay ng dala lamang ng puot, kundi sa paraang masisiyahan sila. Sang-ayon dito, nagpasya silang humanap ng mas malupit na paraan upang tapusin si Nyaki. Bilang katuparan din ng kalooban ng kanilang diyosa. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang kakaibang katahimikan.